Isang maganda at mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mangsulot kayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before tayo mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs at pasalamatan din natin ang ating mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-member ng ating channel membership. Thank you so much! At syempre, i-shoutout natin ang ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! At siyempre mga kababayan ko, hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming na-comment sa baba sa ating comment section doon sa ating last vlog. At nandyan sa ating listahan, ang nanguna po si Ma'am Jean Mirafuentes. Meron siyang 68 na mga comments. Nandyan din si Ma'am Shane Sibal, meron din siyang 68 na mga comments. Phil Macabato, meron siyang 54 na mga comments. Nandyan din si Roro Siquera, meron siyang 22 na mga comments. And Joy Manipes, meron siyang 21, lahat ng mga comments. Okay, so thank you so much. Okay, so mga kababayan ko, well as usual, before tayo mag-start, i-congratulate muna natin ang dalawang nanalo ngayong araw sa ating pa-contest or pa-ayuda na may pinakamaraming na i-comment dyan sa ating comment section. So alam na ho nila or alam na po ninyo yung mechanics kapag merong tabla. Merong dalawang nanalo or the same po na number ang kanilang na i-comment dyan sa ating comment section. So dalawa po ang nanalo, ibig sabihin yan, 150 pesos each silang dalawa. Okay? So unless kung merong sponsor, so kung magkaano yung ibibigay ng ating sponsor, ibibigay ko yun sa kanila, mga kababayan. Diba? The same ho sa previous na may nabigay ng sponsor, so ibinigay ko yun sa kanila. So anyways, congratulations kay Ma'am Jean Mirafuentes at saka dito kay Ma'am Shane Sibal. O, diba mga ka-DDS? Dito sa ating channel, dito sa channel ni Sir Ivan, pwede kayong manalo. Pero kapag doon kayo manonood sa mga DDS vlogger, hindi kayo mananalo. O diba? Galit na galit pa ngayon mga DDS vlogger kapag hindi sila papadalhan ng super tanks. Diba DDS, magagalit sila. Pero dito kay Sir Ivan, may chance kayo na manalo dito sa ating vlog. Diba? So welcome na welcome ang lahat. So anyways mga kababayan ko, before tayo dadako doon sa mga maiinit na mga issue, as usual, dito muna tayo sa good news. Siyempre, para malaman ho nating lahat at saka makita ng mga DDS kung ano yung mga tinatrabaho ng ating President BBM at saka kung ano yung mga bagong proyekto. For more details, let's watch this. Siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Highlight dito ang kanyang pangunguna sa ikapitong meeting ng Uplift Committee. Ang buong linggo ng Pangulo, ating pumbalikan sa ulat ni Kenneth Pasyente. Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangunguna niya sa paglulunsad ng bawat bayan makikinabang sa Makati City, gayon din sa lungsod ng Mandaluyong. Sa naturang mga aktibidad, nanguna ang Pangulo sa pamamahagi ng tig 10 kilo ng bigas sa libu-libong mga residente ng dalawang lungsod. Dagdag pa ang pamamahagi ng tig 200,000 piso sa kada barangay para sa kanilang mga programa, pati na sa mga mapipiling presidential scholar. Martes nagkaroon ng courtesy call sa Pangulo si United States Undersecretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment Jacob Helberg. Tinalakay nila ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya at kalakalan, kabilang ang Luzon Economic Corridor, PAC Silica, pamumuhunan at teknolohiya at kooperasyon sa supply chain. Pinanumpa rin niya sa tungkulin ang bagong kalihim ng Budget Department na si Kim Robert De Leon at nanguna sa ikapitong pagpupulong ng Uplift Committee kung saan natalakay ang updated cash assistance ng DSWD para sa mga mahihirap, transport support ng DOTR para sa mga PUV units mula Hunyo hanggang Disyembre ng taon,
at tiniyak na may pondo para sa pagpapatuloy ng Uplift program hanggang matapos ang 2026. Miyerkules ininspeksyon ng Presidente ang flood mitigation project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na makatutulong sa pagtugon sa baha sa pamamagitan ng mas mabilis na paghupa dahil sa mas pinalawig na kapasidad ng mga ginamit na tubo. Nanguna rin ang Pangulo sa panunumpa ng mga bagong talagang opisyal ng Provincial Board Members League of the Philippines. Binigyang diin dito ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng national government at ng mga lokal na pamahalaan para sa mas mabilis na serbisyo sa mga Pilipino. Inilunsad na rin sa bayan ng Obando sa Bulacan ang bawat bayan makikinabang na pinangunahan ng punong ehekutibo. Bayan ipinagkaloob sa Philippine Army ang 11 laboratory vans para mailapit ang healthcare services sa mga sundalo at kanilang mga pamilya, lalo na sa mga malalayong lugar. Ayon po kay First Lady Liza Araneta Marcos, makatutulong ang laboratory vans para mabigyan ng mas mabilis na medical care at early detection services ang mga tropa habang ginagampanan ang kanilang tungkulin sa iba't ibang lugar sa bansa. Sinabi rin niya na maraming sundalo ang matagal na naihiwalay sa kanilang pamilya, kaya mahalagang mapalapit sa kanila ang mga serbisyong pangkalusugan. Isinagawa po ang turnover ceremony sa Taguig noong Mayo 20, 2026 bilang bahagi ng layunin na palawakin ang access sa healthcare services para sa mga military personnel. Kasabay po nito, iginiit ng administrasyon ang patuloy na suporta sa kapakanan at kalusugan ng mga miyembro ng sandatahang lakas na nagsisilbi sa bansa. O, di ba? Tingnan nyo mga DDS, si President BBM, hardworking na presidente. Tingnan nyo si Efelisa, kahit wala siyang mandato sa ating gobyerno, tumutulong siya dito kay President BBM. Tumutulong siya para mapaganda pa ang buhay ng mga Pilipino. Ganyan ang magaling ho na First Lady. Pero tingnan nyo, itong si Sara Duterte, busy presidente pero walang ginagawa. 'Di ba? Walang tinatrabaho. Ang kanyang trabaho lang ay manira. 'Di ba? Manira kay President BBM, manira dito kay Efelisa. Sinisiraan niya yung Marcos administration at walang ibang ginagawa. Puro lang lakwatsa, puro lang rally, early campaigning ang kanyang trabaho. Pero dito, si First Lady Liza Marcos, kitang-kita natin ang kanyang pagtatrabaho at talagang merong magandang naidulot sa ating gobyerno at sa ating bansa. Diba? Tapos tingnan nyo ngayon, ang sabi ni Basti, ni Barbie pala yun. Ang sabi ni Barbie kanina, mga kababayan, na wala daw achievement si President BBM. Diba? Maniniwala ba tayo na walang achievement si President BBM? Tingnan nyo kung gaano kabulag tong gunggong na ito. Tapos sabi pa niya, sira daw yung puwet ni President BBM. Sira daw yung puwet ni President BBM. Paano niya alam na sira ang puwet ni President BBM? Dahil ba sa kanyang experience? Diba? Dahil siya ay Barbie, experience niya. Kaya siguro nawasak, nasira ang kanyang puwet. So kanyang ipinahid doon kay President BBM. Ang kanyang gawain, ipinahid niya sa iba. Diba, Basti? Gonggong talaga eh. So anyways, mga kababayan ko, kanina nga pala, nag-dinner kami ng aking kaibigan na vlogger na DDS. Di ba lagi kong sinasabi sa inyo na merong kaibigan asset? Ating spy na DDS vlogger. Siyempre may kaibigan tayo eh. Siya yung tagabigay sa atin ng information. Kung ano yung mga lakad ng mga DDS, ng mga rallyista. So nandito siya sa Cebu, mga kababayan, kasi meron silang event na mangyayari daw bukas. So kaya siya nandito. So I am sure kapag magbibigay pa ako ng konting detalye, malalaman yung kaagad ng mga DDS kung sino siya. Diba? So hanggang dyan na lang yan. At saka ito, hint, mga DDS, ito, hint. Taga Cebu City na mga DDS, doon kami nag-dinner kanina sa tinatambayan nyo kapag meron kayong rally. Diba? Nandun sa si Ivan. Kala ko ba maraming DDS doon? Diba? Wala namang palagi mga DDS eh. Nandun sa si Ivan. Sa grupo, sa tambayan ng mga DDS. Diba? So merong mangyayari daw bukas, mga kababayan. But anyways, walang kwenta naman yan eh. Bakit? Iilan lang ho dito yung mga DDS. At kapag sila ay magrarally, kakarampot lang sila. Diba? Nakita ko na yan eh. Maraming beses na yung nakita ni Sir Ivan. Na kapag sila ay magrarally dito sa Cebu City, ilan lang sila. Hindi ganyan umaabot ng 20, hindi yan umaabot ng 30. Tapos sila yung
kakatakutan daw natin, hindi nga ako natakot na pumunta ako doon sa kanilang balwarte, tambayan nila ng mga DDS. Di ba nagpunta doon si Ivan? Pero wa hilabti si Ivan kasi kauban ako, kasama ko yung ating kaibigan na DDS vlogger. Di ba? So nga mga kababayan ko, may mga sumabog na balita, may kumakalat ngayon na balita na tungkol ito kay Bato de la Rosa na kung saan iniimbestigahan ito ngayon ng NBI. Pero before tayo dadako doon, ipapakita ko na sa inyo itong balita kasi konektado, mga kababayan, konektado ito. For more details, let's watch this. Bayan, huli na, naging bato pa. Yan ang himutok ni NBI Director Melvin Matibag kasunod po ng pagbuo ng tracker team para tugisin si Senator Ronald Bato de la Rosa. At sa mga ganitong sitwasyon, ipinagpapalagay sa law enforcement na armado at mapanganib ang isang itinuturing ng pugante sa batas. Nasa Pilipinas pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon yan mismo sa pakikipag-ugnayan ng National Bureau of Investigation sa Bureau of Immigration. Pero bagamat wala pang record ang senador ng paglabas ng bansa, siniguro na ni NBI Director Melvin Matibag na mayroon ng tracking team para hanapin ang kinaroroonan ni Bato at gawing epektibo ang pag-aresto rito. Galing siya sa law enforcement, so he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya itatrack or hahanapin. So, ang sa akin lang naman dito, eventually, the law will catch up in you and the law enforcers will get you kung saan ka man naroroon. Mas makabubuti nga anya sana kung kusa na lamang sumuko si Bato. Pero sa nakikita ni Matibag, Pero by the looks of it, baka wala siyang balak sumuko dahil nandiyan na nga siya sa Senado, bigla pang nawala. Sabi ko nga, huli na, naging bato pa. nauna nang sinabi ng Department of Justice na maituturing ng fugitive from justice si De La Rosa. Kaya't ang presumption ng NBI ay maituturing ding armado at delikado ang isang puganting katulad ni Senador Bato. Dahilan para kumilos ang ahensya ng may iba yung pag-iingat. Bukod sa inila ang tracking team ng NBI para hanapin ang kinaroroonan ni Bato, naniniwala rin si Matibag na hindi makakakilos ang senador nang walang tumutulong sa kanya. Partikular noong matapos ang gabi ng insidente ng putukan sa Senado kung saan namataan bandang 2:00 ng madaling araw na sumakay si Bato sa puting SUV na kinilalang pagmamayari ni Senador Robin Padilla. Po contestable yan. It is Senator Padilla himself who confirmed na sa kanya sumakay, nakisakay sa kanya at ibinaba niya sa isang lugar kung saan kinuha. So I think without even the law enforcement asking Senator Padilla kung asan, I think he's a responsible senator, responsible citizen. Giit pa ni Matibag, si Senador Padilla na rin dapat ang kusang magbigay linaw sa publiko kung siya ay responsable sa nangyaring pag-alis ni Bato na ngayon ay dapat managot sa batas. Pero ang posibleng pananagutan anya ni Senador Padilla ay pinag-aaralan pa at nasa proseso pa rin ng build-up sa ilalim ng DOJ at iba pang katuwang na ahensya. So as of now, there is an order from the Department of Justice to effect an arrest, absence of the TRO from the Supreme Court. Samantala, malinaw na nakasaad sa saligang batas na may kahaharaping kaso ang sino mang mapatutunayang tumulong magtago ng isang pugante mula sa batas. Mababasa sa Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice ang pagpapataw ng parusa sa sino mang individual na sinasadyang humadlang, nagtatago o nagbibigay ng tulong upang maiwasan ng paghuli, pag-iimbestiga o pag-uusig ng isang akusado. Kung may public official naman na mapatutunayang sangkot sa ganitong pagkilos, maaari silang panagutin sa ilalim ng parehong batas depende sa bigat ng kanilang pagkakasala at aktibong partisipasyon. Sa ilalim ng konstitusyon, ang mga senador ay may limitadong parliamentary immunity lamang sa ilang sitwasyon, subalit hindi ito sumasaklaw sa mga krimen na may malubhang kaparusahan. Kung ang isang kaso ay may parusang lagpas sa 6 na taong pagkakabilanggo, ang isang senador ay maaaring arestuhin katulad ng sino mang mamamayan, depende sa umiiral na warrant at proseso ng batas. I encourage the public, it is the duty of every Filipino citizen na kung may nakita kayong isang pugante, the likes of Senator Bato, to report it to the law enforcement agency. Alam nyo, meron akong ditong suggestion dito sa ginagawang manhunt dito kay Bato de la Rosa na ginagawa ng PNP at saka ng NBI. Di ba much better na merong patong sa ulo itong si Bato de la Rosa? Bibigyan nila ng 1 million pesos kung sino mang makapagturo dito or makapabigay ng information kung nasaan itong si Bato ngayon nagtatago
o nakita man nila, 1 million pesos. Di ba mas okay yan? Mas may chance pa na makita kaagad itong si Bato de la Rosa. Pero kapag walang reward, mahirapan talaga eh. Kasi alam ho, si Bato de la Rosa, siya ho ay isang dating pulis or pulisya, isang law enforcement. So alam na alam niya kung paano gumalaw yung mga pulis. 'Di ba? Alam na alam niya kung paano gumalaw yung NBI kasi siya ho ay isang pulis, 'di ba? So dapat siguro na mabigay dito ng reward, 1 million pesos kung sino dito ang makapagturo kung nasaan itong si Bato de la Rosa. So marami hong maghabol sa pabuya na yan. Sigurado tayo, marami hong maghabol sa pabuya na yan. Sa nga mga kababayan ko, nakita na natin, di ba, yung CCTV na lumabas yung si Binoy, si Robin Padilla, lumabas yung staff at saka itong si Bato de la Rosa daw. Tapos dumiretso sila doon sa puti na SUV. Naalala ba natin na merong kumakalat na bali-balita na tumulong daw yung Iglesia ni Cristo sa pagtakas dito kay Bato de la Rosa? Naalala ba natin yan? The same time mga kababayan, kung anong oras lumabas yung SUV na puti, meron ding itim na lumabas. Diba? Dalawang sasakyan yun, magkasunod. Una yung itim and next yung puti na SUV. So ang tanong ngayon, doon ba talaga nakisakay itong si Bato de la Rosa sa puti doon sa sasakyan ni Robin Hood Padilla? Yan ang tanong ngayon. Doon ba talaga? Kasi nga meron ng bagong tinitingnan ngayon na anggulo dito sa ginawang investigation ng NBI kay Bato de la Rosa. Kasi meron hong nakapansin na netizen na merong palaging kasama itong si Bato de la Rosa na may kamukha or kahugis niya ng katawan, kahugis niya ng ulo. At lagi itong kasama ni Bato de la Rosa. And I assume na ito ay kanyang bodyguard. Diba kumakalat din ngayon na picture at yan din ay post ni Pibos Talaquera. So ngayon, merong anggulong tinitingnan or bagong anggulo tinitingnan ngayon ang PNP at saka yung NBI. Da baka yung nakita natin sa CCTV, yung initial na inilabas ng taga-Senate na CCTV, hindi kaya yung double ganger ni Bato de la Rosa? Kasi kapag merong double ganger, kung ito ay totoo na merong double ganger itong si Bato de la Rosa, magkahilan tulad ito doon kay Alice Goo. Ipaalala ko sa inyo mga kababayan, itong balita na to, this is 2024 yata to if not mistaken. Diba? Inamin ho ni Alice Goo na meron siyang double ganger or kamukha niya para iligaw or ito ay decoy para maligaw yung PNP at saka yung NBI. So ito ang ating balita. Inaman ni Alice Guo na meron siyang kamukhang tauhan at sa tingin ng ilang source, nagpapakilos ang dating alkalde ng mga doppelganger na decoy raw para iligaw ang mga tumutugi sa kanya. Inamin din ni Guo na kakilala niya ang abogadong nagnotaryo ng kanyang counter affidavit at nagsabing nagkita sila sa petsang napaulat na nakalabas na siya ng bansa. Sinamantala ng NBI ang ilang minutong kasama nila si Guo para makakuha ng impormasyon. Unang nagtanong si Atty. Joselito Valle ng NBI Special Task Force. Wala namang tao doon sa Senate. Maraming. Doon ba yung senator ni Ronchi Siya. Hindi ba tayo? Siya alam mo. Tanong niyo na Ang tinukoy ng NBI ni Atty. Galicia ay si Atty. Elmer Galicia, ang abogadong nagnotaryo ng counter affidavit ni Guo sa isang human trafficking complaint. Nauna lang sinabi ni Galicia na nakaharap niya si Guo noong August 14. Nang tanungin ng NBI agent si Guo kung kailan sila huling nagharap. Kailan kayo nagharap? Kasi Sunod na nagtanong si Atty. Lito Magno, NBI Assistant Director for Investigation Services, na nagpakita ng litrato ng anyay doppelganger o kamukha ni Guo. Ano po, saan po yan? Tao po yan. Lahat ng tao po halos long hair. Kamukha niyo ma? Kamukha niyo po yun. Slimmer version. Ayon sa isang source, naniniwala silang may pinakikilos ng mga doppelganger ang alkalde at pinasasakay sa kanyang mga sasakyan para magsilbing decoy at mailigaw ang mga mahabol na otoridad. O ngayon, yan ang pumasok sa taga-NBI or sa PNP na meron silang bagong anggulong tinitingnan.
Kasi baka itong si Bato de la Rosa, meron siyang doppelganger. Di ba? Nakita natin doon sa mga interview ni Bato de la Rosa na laging kasama niya, na nandyan lagi sa kanyang gilid. Magkahugis talaga ng katawan ni Bato de la Rosa. Pati din kapag siya ay nakatalikod, parang si Bato de la Rosa talaga. Baka ginaya niya itong si Alice Goo. O, di ba? Tapos ngayon, during sa investigation, naalala ba natin na di ba sabi ni Alice Goo at saka yung kanyang kapatid na sila ay sumakay ng boat, mga kababayan. Di ba sabi nila yan? Kaya sila nakaalis ng bansa. Ano ba ang ginawa ni Harry Roque kaya siya nakaalis ng bansa? Baka kasi the same lang. Kung ano ang ginawa ni Alice Goo, yun din ang ginawa ni Harry Roque. Kaya siya nakalabas ng bansa. Ang sabi dito sa post ni Pibos Talaquera, mga kababayan, na daw yung Northeast Asia Loop refers to the international cargo shipping route operated by carriers such as Evergreen Marine Corporation connecting Batangas to major global hubs in Taiwan, China, Hong Kong, and Japan. It docks at the Batangas Container Terminal or BCT, which is located inside the Batangas Port Complex in Batangas City. Kasi during sa investigation doon kay Alice Goo at saka doon sa kanyang kapatid, nabanggit nila yung Batangas Port. Hindi kaya ito din ang plano or baga magiging plano de Bato de la Rosa na yan din ang kanyang sasakyan para siya makalabas ng bansa, mga kababayan? Diba? Kasi malaking posibilidad. Yan ho ang ginamit o sinakyan ni Alice Goo kaya siya nakaalis ng bansa. Malaking posibilidad din na yan din ang sinakyan ni Harry Roque kaya sila nakalabas ng bansa. O, diba? So, ang babantayan dito, ito ding si Bato de la Rosa. Pero much better na meron silang ilabas na pabuya. Kung sino mang makapagbigay dito ng information kay Bato de la Rosa, bibigyan nila ng reward or pabuya. Okay ba tayo? Mas okay ang ganyan kasi mas exciting, di ba? Siyempre alam na natin kapag pera, mainit yan. Marami talagang magbibigay dito ng information kapag merong pera. Pero dito kay Atong Ang, no, di ba, if not mistaken, ginawa ng 2 million yata yon, 2 million pesos na ang patong dito sa ulo ni Atong Ang. Pero wala pa rin nagapag-aturo kay Atong Ang kung nasaan ngayon. Siyempre si Atong Ang, billionaire yan eh. Maraming pera yan eh. So kung magkano yung ibibigay ng PNP or NBI na pabuya doon kay Atong Ang, dodoblehin or baka iti-triple pa yan ni Atong Ang, mga kababayan. Kayang-kaya kasi nga maraming pera itong si Atong Ang. 'Di ba? So yan ngayon ang mga lumabas na balita. So anyways mga kababayan ko, ipapakita ko rin sa inyo itong balita galing kay Yuse Claire Castro. For more details, let's watch this. Dating PNP Chief General Torre, nagpahayag siya ng openness kung sakali lang na itap siya ni President Marcos na tumulong sa pag-arrest kay Senator Bato. Would you know kung meron bang ganong ding plano ang Pangulo na humingi ng tulong, magpa-assist kay General Torre? Sa ngayon, Christian and Victoria, wala pa na ibibigay sa ating mensahe patungkol dyan. Opo. Pero sa tingin po ninyo, possible po ba na aside sa mga law enforcement agencies ngayon na on the forefront sa pagpapatupad ng arrest warrant, maaaring may itap pa na ibang personalities or experts ang Pangulo para po ma-aresto ang Senator Bato? Wala siguro. Ayoko pangunahan ng Pangulo Ayoko pangunahan ng Pangulo. Pero sa ngayon, parang sapat ang puwersa ng PNP, ng NBI, CIDG. Well, anyway, lahat naman ng Pilipino pwedeng tumulong dito kapag nakita na nila ang isang pugante. At meron bang ibang instruction ang Pangulo, Yusek, lately dito nga po sa kaso ni Senator De La Rosa? May update po ba from him? Wala, ang unang naman dito ay siyempre, nagsalita na po ang DOJ, si Secretary Vida, na pinapa-effect na po ang warrant of arrest. So, lahat ng puwersa nang naaayon sa batas, yun lang ang dapat na gamitin. Meron ma'am kaming nakausap kahapon na isang ICC Assistant to Counsel, Attorney Ross Tugade. Sabi niya, makabubuti kung lilinawin ng Malacanang kung ano ba yung stance nito sa mga arrest warrant from the ICC. Dahil may mga nag-argue na hindi yan pwedeng i-apply sa ating bansa. Ano po ba ang
stance or posisyon ng Malacanang nga po dito sa mga warrant ng ICC, lalo at posible daw na meron pa pong ilabas na ibang warrant for other personalities doon sa war on drugs. Nung nagsita ang DOJ, na ngayon, ipinapa-effect ang warrant of arrest mula sa ICC. So, tingin ko, maliwanag naman kung ano yung stance ng Pangulo dito, ng gobyerno. So, may legal basis talaga para po i-effect ang warrant of arrest mula sa ICC. Hindi kailangan dumaan sa mga local court. Hindi kailangan dumaan sa local court. Yan din ang sinabi ng ni Solgen Berberabe. Hindi kailangan dumaan sa local court. Meron tayong RA 9851. Nakasaad doon kung ano ang option ng gobyerno. Maliwanag ito. At international court ang pinag-uusapan natin dito, hindi isang requesting state. At yun naman ay kumbaga sa atin ngayon ay wala tayong nilalabag na batas. Yan ang pananaw ng gobyerno. Opo. So kung may ilabas na ibang warrants pa for other personalities, ang ano dyan is forthwith din, agad-agad i-implement yung warrants na yon from the ICC. Yes, oo. Ganun pa rin. Okay. Ma'am, itong last week lang ba yung naiyak si Senator Pia Cayetano sa session dahil nga po wala raw nangamusta sa kanya. And after nun, nakita po namin dun sa inyong podcast na binanggit nyo rin po yung words ni Senator Pia. And some are saying na, ano ba ito, parang were you mocking Senator Pia? Yun po yung laman ng ilang reports. Maybe get your reaction lang po, your confirmation or your statement regarding that po. Siguro bago sila magsalita kung mocking yung ginawa ko, panoorin nilang buo yung video kung paano ito nasabi, kung saan portion ito nasabi. At ang pinag-uusapan lang dito ay huwag tayo mag-gaslight. Kasi kung meron talagang nangyari na hindi maganda, huwag kang manisi ng iba. Oo. Yun. Opo. Bakit gaslighting, ma'am, yung inyong nagamit na term? Okay. Doon sa aking podcast ko na to, no? Hindi na ito salita ng palasyo, ha? Linawin natin ito, ha? Doon sa aking podcast kasi, pinag-usapan ako, diniscuss ko doon sa mga viewers na maraming issue na naganap sa Senado. Yung pagbibigay nila ng protective custody, yung kanilang pag-allow na makalabas si Senator Bato, kasama si Senator Robin. Bakit hinayaan ito? Samantalang naniwala, nagbigay ng trust, no, pagtiwala ang NBI agent na okay, protective custody. Pero kapag kailangan kunin si Senator Bato, dapat hawak nyo. Kasi protective custody nga eh. So instead na ito ang mabanggit doon sa podium na yun ang hinihingi. Sa aking pagkakatingin, yun ang hinihingi ni Senator Riza. Hindi ito na topic nung nagsalita si Senator Pia. Instead, nabaling yung blame na hindi nyo kami kinakamusta doon sa minority. So sa mga ordinaryong tao na hindi na magiging mapanuri, ang awa ay mapupunta kay Pia, which is okay naman. Wala naman tayo masasabi kung kaawaan siya ng taong bayan. Kung yun yung naramdaman niya. But the point is, nabaling yung blame doon sa minority na tila wala kayong ka-concern. Na hindi naman yun yung pinaka-focus na issue. Ang focus na issue is bakit nangyari yan sa Senado. And it should also be known na ito si Sergeant at Arms Aplaska, sinabi niya na bago siya mag-operate, sinabi niya mag-aaresto siya, bago siya mag-lock and load order, pinagpaalam niya to kay Senator Cayetano, Alan Cayetano. So kumbaga lahat ng pangyayaring doon, lumalabas, ayon kay Sergeant at Arms Aplaska, ay alam ni Senator Cayetano. So di ba dapat yun eh? Kasi sabi niya, meron isang live stream itong si kagabi lang po yata kahapon, si Senator Alan Cayetano, na we should be surrounded by people giving you the best information. Yun yung nadinig ko eh. So, paano yan before that? Masasabi ba niya na ang binigay sa kanya na impormasyon ni Aplaska ay best information para ma-allow yung ganung gulo? Diba? Kaya pinag-iisipan tao, planado ba o hindi? So, yun yung point eh, na dapat pag-usapan, hindi yung magbe-blame ka ng kapwa mo, yung pala walang basihan. Diba? Later nalaman natin, walang basihan.
At isa po doon sa mga nag-criticize po ma'am doon sa pagbanggit nga din po ninyo doon sa mga words ni Senator Pia Cayetano ay si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. I don't know if you've heard her statement, ma'am, na parang hinahamon kayo ng sampalan in response doon sa naging statement nga po ninyo with Senator Pia Cayetano. Well, siguro ganyan na talaga yung iba mga DDS, no? Puro bayolente. 'Di ba? May bayolente, palamura. So, sino ba yung hindi professional? Ma'am, nabanggit nyo nga po na sinabi ni Aplaska kay SP Cayetano yung operasyong gagawin niya. So, is SP Sabi niya, actually, yun yung sinabi niya sa isang interview eh. Nagpaalam siya eh. So, hindi galing sa akin yun, galing kay General Aplaska yun. So, is SP Cayetano, ma'am, liable doon sa nangyaring barilan sa Senado? And is SP Cayetano also liable doon sa pag-alis ni De La Rosa when in fact dapat nasa protective custody nga siya ng Senado? Ayoko kasing magkaroon ng judgment on my part kasi hindi ako yung nag-iimbestiga, Victoria and Christian. Nagkataon lang na ito yung mga facts na mga nadinig ko, nasabi sa interview. So kung ano man ang kahihinatnan ng pag-iimbestiga ng ito, ay dapat lang siguro sila magpaliwanag, hindi kung kanino man, kundi sa taong bayan. Kasi under his leadership nangyari ito at pinayagan siya. Diba, just payagan mo lang mag-lock and load. 'Di ba? Magkasa ng mga barel. Dumayo sa lugar na di umano na maraming mga taong nakaarmas. Yun yung binigay niyang example, 'di ba? Ni Senator Cayetano. Na kung ang bahay mo, merong mga tao sa harapan mo, maraming armas. Anong gagawin mo? Hindi ba okay mag-warning shot? So na-justify dun eh. Tapos pagkatingin mo pala sa video, isa lang yung NBI agent, nakatambay lang at malayo pa at nakita pa natin na may mga silya pa silang inilagay na harang para hindi makapasok ang tao mula sa Senado papuntang GSIS. Opo. So taliwas. Taliwas ito sa kwento ni Aplaska, ni General Aplaska. Opo. Ang Supreme Court, ma'am, nagdesisyon na hindi maglabas ng TRO doon sa request ni Senator De La Rosa. We know last time na nilinaw naman ni Pangulong Marcos na wala siyang utos na arestohin si Senator Bato. Pero this time po ba may pagbabago, ma'am? Dahil kumbaga meron ng clarity from the Supreme Court na walang TRO para arestohin si Senator De La Rosa. May bago bang instruction si Pangulo, ma'am? Yun instruction, kung ano yung sinabi ni Secretary Vida, effect ang warrant of arrest. So lahat po ng law enforcers na may authority na mang-aresto kay Senator Bato, yun po yung gagawin. Ayun po yan sa DOJ na rin. And dahil nga ma'am, binabanggit na posibleng maglabas pa ng iba pang arrest warrant laban sa iba pang personalities na involved doon sa kaso ng dating Pangulo, meron po bang, ano po ang plano ng gobyerno, ma'am? Ano po ang plano ng administrasyon para moving forward kung sakaling may ilabas na arrest warrant, hindi mangyayari yung gantong sitwasyon ngayon na parang kailangan pang maghanapan, magtaguan nung pinapa-arestong individual? Alam mo, hindi mawawala sa isipan ng mga taong involved, yung sinasabi mga co-perpetrators, na magtago. Pero kung sila'y tunay na Pilipino at sila'y tunay na mga dating nagseselbi sa bayan, di ba? Katunayan dyan si mga militar. Tapos isa, PNP chief. Nagsilbi sila bilang mga pulis. Di ba? Dapat alam nila kung ano ang ibig sabihin ng warrant of arrest. Di ba? So, in other words, kung meron diyang warrant of arrest at wala naman sasabing na TRO mula sa Supreme Court, dapat sila mismo ang sumuko. For me. Diba? Kasi, bakit? Dati kayo nag-i-enforce eh. Kayo yung dati nagpapatupad ng warrant of arrest. Kayo dati nagsisilbi ng warrant of arrest. Tapos kayo pa ba magpapakita sa mga taong wanted or dapat na masilbihan ng warrant of arrest? Sila pa ba ang kailangan magtago? Nagiging ehemplo kayo eh. Nagiging ehemplo sila na pag may warrant of arrest, dapat magtago. Diba? So, in light of that, ma'am, ang Malacanang ba may mensahe kay Senator Bato, na former PNP chief, na sundin yung arrest warrant na sumuko na? Of course, sa Pangulo, wala tayo madidinig ng ganyan. Okay? Hindi ko alam, sa mga susunod na araw ko siya mismo magsasalita kay Senator Bato. But sa ngayon, wala mula sa Pangulo. Pero ang gusto ng Pangulo, masunod ang batas, masunod ang tamang proseso.
Yun lang. Opo. And may info ba ang Malacanang, ma'am? Kung may mga parating pangang warrant from the ICC? Sa ngayon, wala pang ibinababa sa atin na impormasyon kung meron ganyan. Pero hindi ito katakataka kung meron man. Dahil marami pang co-perpetrators na nabanggit ng ICC. Opo. At nagkausap po ba ulit kayo, ma'am, ni Presidente tungkol sa possible lang na umanib ulit ang Pilipinas sa ICC? Kasi the last time na nag-press con tayo, ma'am, ang nabanggit ninyo, yung months ago pa na huli ninyong pag-uusap about dun sa possible rejoinment ng bansa sa ICC. Meron bang recent, ma'am, na pag-uusap kayo ni Pangulo tungkol dun? Ang huli namin kasi pagkikita at pag-uusap ng Pangulo ay nung Friday eh. Although work from home, nagsagawa ng meeting para sa pagbiyahe sa Japan. Which is this week. Kung ano yung kung ano yung maaari pag-usapan at ano yung magiging bentahe din ng Japan at ng Pilipinas. Kumbaga yung ano yung mga advantages ng itong meeting na to sa Japan at saka sa Pilipinas. So, yun Yun ang muna ang naging napag-usapan. sentro ng inyong pong pag-uusap nun. Hindi na pag-usapan si Senator Bato, hindi na pag-usapan ang ICC, wala. Opo. Trabaho. Although trabaho yung kay Senator Bato, pero ibang focus ito eh. Pang-ekonomiya to, saka pang-security to eh. Ma'am, dahil Senate beat ako, tatanong ko na lang din po. No? Kasi medyo, syempre, we know na hindi nawawala yung ugong sa Senado na baka mapalitan ang Senate President. Ano ang stance ng Malacanang? Natatawa si Lisa. Ano ang stance ng Malacanang, ma'am? Dito sa possible pagpapalit na naman. Si Senator Sherwin ang pinupush nung minority bloc. Is Malacanang more comfortable with Senator Win or with Senator Alan or hands-off talaga ang Malacanang dito? Siguro kung pinag-uusapan nila yan, hindi ako parte. So, hindi ko alam. Hindi kasi, sabi ko kasi yun yung uli namin pagkikita at pag-uusap, meeting tungkol sa Japan. So, hindi namin na pag-uusapan yung sa Senado. Hindi talaga. So, kung may portion si Pangulo nag-uusap about the leadership ng Senado, hindi ako parte doon. Hindi ako makakapag-share. Teka lang, di ba, sabi mo, di ba, ikaw yung nasa Senate beat, di ba? Yes, ma'am. Victoria? Yes, ma'am. Oo. Ikaw ang tanungin ko. Okay? Kinross exam! Wag ako, ma'am. Nung nag-lock and load order, nandun ka, di ba? I neither confirm nor deny. Na-cross exam! Tapos examine. Wag ako. Pero nakita sa media kung paano nagkasa ng baril itong si ano. Apo. At sinabi rin po ni retired General Aplasca na may aarestuhin sila at nagsuot na rin siya ng bulletproof. Yun ang tanong ko, di ba? Kaya kayo curious kung sino ang aarestuhin. Di ba? How can you say na mag-aaresto ka kung wala ka pang nakikitang taong gumagawa ng krimen? Warrantless arrest yung gagawin niya, di ba? May arestuhin kami. For what? Sino? Anong kaso? Di ba dapat meron yun eh. So, minsan iniisip ko may aarestuhin. May ginagawa na bang krimen? Kasi alam mo kung may aarestuhin ka, tatakbo ka agad para arestuhin mo because he's doing a crime. Di ba? Pero, nag-lock and load ka pa, nag-formation pa kayo. Ano ginagawa ng taong aarestuhin mo? Yan din po ang tanong. So, minsan nag-isip ka eh. Planado ba? O hindi? Anong tingin nyo, ma'am? Ang tingin ko, ikaw sa tingin mo. Nandun ka. Nandun siya. Anong tingin mo? Hands off. Hands off. Pero ma'am, bukod dito sa pinabantayan nating pag-aresto kay Senator Bato, isa rin sa moving forward na inaabangan natin ay yung impeachment trial kay VP Sara. Nag-convene na ang Senate Impeachment Court. May schedules na po nung pre-trial at nung impeachment hearing proper. Asan po ang Malacanang dito sa usapin ng impeachment? Babantayan po ba ito ng Pangulo? Papanoorin po ba niya yung mga magiging deliberation sa Senado? Hindi ka kaya nila Pangulo manood, nag-monitor dyan. Oo, ang daming trabaho ng Pangulo, ang daming mga events na pupuntahan. Malamang mabibigyan lang siya ng update. Pero kung tututukan, wala siya, mauubos oras niya dyan. It doesn't mean naman na hindi ito importante. Pero ibig sabihin, maraming ginagawa ang Pangulo, meetings, pagpunta sa ating mga kababayan sa lugar-lugar. So, hindi niya yan tututukan. Mabibigyan lang siya ng update. Pero may instruction ba siya, ma'am, regarding impeachment? Wala, hindi nga namin na pag-uusapan Diba? Basta ang utos lang ng Pangulo, yung huli naming pag-uusap, kung ano yung sinasabi, trabaho ito ng Senado.
Yan eh. Lagi niya sa trabaho to ng Senado. Kung ano lang inaayon sa batas, yun ang gawin. At in general, kung sino yung dapat na managot, dapat na managot. Di ba? Hindi exception ng isang vice-presidente. At ma'am, ngayon kasi may mga kaso na kinakaharap ang ilang senador. Si Senator Rodante Marcoleta, may recommendation yung ombudsman to file plunder and bribery against him. May mga nag-iisip lang na baka yung cases na ito is from the administration dahil for some political reason. Pero ang Malacanang po ba may any comment on this kind of thinking na baka nasa likod ng lahat ng kasong ito ang administrasyon? Unang-una, sino ba ang nag-recommend ito? From the ombudsman to Ombudsman, yes. The ombudsman, hindi ito parte. No, independent body to. Independent body to, hindi nga pwedeng, kumbaga, magbigay ng anumang utos ang administrasyon. Halimbawa sa disciplinary action. Di ba? Hindi nga sila pwedeng, ma-suspend tulad nung nangyari sa kaso ni, ni dating executive, Karandang. Di ba? Deputy Ombudsman. So, hindi sakop ng ehekutibo ang ginagawa ng ombudsman. Pangalawa, sasabihin na naman nila ito ay political persecution. Ito, Victoria and Christian, gusto nating ipaalam sa taong bayan. Bakit sasabihin na naman na namumulitika para tumahimik sila? Ang ebidensyang ito ay hindi galing sa administrasyon. Nanggaling ito mismo kay Senator Marcoleta. Nung nagpasa siya ng SOSE at nagpasa ng SALN. Nung nakapakita ng SALN siya, ang mga netizens, mga taga-media mismo ang nagbusisi. Bakit ito ang SALN mo, mas malaki na gastos doon sa eleksyon? Doon lang. And at that time, nagkaroon ng pagsagot itong si Senator Marcoleta sa kanyang programa mismo. Na sinabi niyang ito, may nag-donate, merong hindi nagsabi, ayaw ipasabing pangalan. Lahat ng ito ay hindi galing sa administrasyon, hindi ito plantang ebidensya, hindi ito plantang intriga. Sa kanila nang galing mismo ang mga papel at dokumento at mga pag-amin. Bakit naturo si defensor? Galing ba sa administrasyon to? Hindi ba si Senator Marcoleta nagpangalan kay Mike Defensor? So wag isisi ni defensor ito, sasabihin niya na dahil para hindi sila binubusalan sila. No, hindi. Ang nagsabi ng pangalan niya, walang iba kundi si Senator Marcoleta, na siya yung nagbigay ng donasyon na 30 million. At binigay ito, hindi pa campaign period. Lahat ito pag-amin sa kanila. So dapat bang bosesiin ito ng otoridad, ng investigating body? Nasa ombudsman po yan. Yan po ang nakikita nila. So kung papansinin niyo po, lahat na lang ng kaso na talaga namang may ebidensya at ngayon pag kayo isasampa ng kaso o irereklamo, ituturo nyo yung administrasyon na kayo gustong busalan. Trabaho nyo po yan. Ginawa nyo yan. Ginawa nyo action yan. Tapos isisihin nyo sa administrasyon. Diba? Para lang makawala or ma-evade ang issue, sasabihin nila administrasyon na may kagagawa nito. No. Kagagawa nila yan. Sila umamin dyan. Yung KTV bar. Kanino ba yan? O diba, mga ebidensya ito na nandiyan, nag-i-exist. Hindi ginawang ebidensya, hindi ginawang intriga. So wag na sabihin na para sila busalan. Hindi. One final point na lang, Yusek. Sa gitna po ng kabi-kabilang mga issue, lalo na po sa politika, ano po ang direksyon at plano po ng administrasyon to resolve naman yung nagiging epekto din po nito sa ating bansa? Before this happened, meron tayong kinaharap na krisis na epekto po sa Middle East at may pumatong po na maganto mga issue. Siguro ang tanong ng taong bayan, ano ang kahinat na natin dito? Paano naman ma-resolve yung problema nating taong bayan na mataas na presyo ng bilihin, yung problema sa sahod, yung iba't iba pong problema ng normal na mamamayang Pilipino? Tulad dito, Christian and Victoria. Ang Pangulo, nagtatrabaho. Tingnan nyo kung pupunta saan, merong ibinibigay na ayuda sa mga bawat barangay makikinabang, bawat bayan makikinabang. Nandiyan yung edukasyon, inaangat ang Pangulo. Nandiyan yung health, no? Kumbaga, pati yung coverage ng PhilHealth, pati yung pagbibigay ng, maaari zero balance billing sa lahat, dito sa DOH hospitals ay ibinibigay. Lahat ginagawa ng gobyerno, lahat ginagawa ng Pangulo para sa taong bayan. Pero ang problema kasi, yung maiingay na mukhang sadyang nag-iingay para makaapekto sa ekonomiya ng bansa.
So ito di ba ang nagiging problema natin dito, hindi talaga yung administrasyon, dahil trabaho ang administrasyon. Yung mga balak na manira, yung may mga balak magkaroon ng destabilization. Yan ang mga maiingay na talaga naman nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa natin. 'Di ba? Kung lahat kayo tumutulong kay Pangulo, hindi mangyayari ito kasi halimbawa yung ingay sa Senado, hindi naman trabaho ng group ni Pangulo yan eh. Hindi naman niya ginusto yan eh. O sino ba ang nag-ingay? Sino ba ang nagkaroon ng putukan? 'Di ba? Hindi nga gumalaw ang NBI. Gumalaw na lang sila to protect themselves or to cover. Diba? Yung cover fire na tawag. Lahat ng ingay nito ay hindi nagmumula sa gobyerno, sa administrasyon, hindi nagmumula sa Pangulo. Pero instead na iangat pa kung anong ginagawa ng Pangulo at makatulong, mas lalong silang nag-iingay kung ano-anong binibigay ng fake news. So, nakaka-epekto to sa ekonomiya natin. So, yun ang tingin ko na sa aking palagay, my take. Apo. Yun ang ginagawa talaga nila para lahat ng ito, pati yung global oil crisis, ay isisi sa Pangulo. Tignan nyo yung iba mga salitang binabanggit nila. Apo. Lahat So, na lang gano'n. Samantalang nakikita nila kung paano magtrabaho ang Pangulo. So, Para this week, sabihin ma'am- nila walang ginagawa, di ba? Apo. So this week, ma'am, di ba magpupuntang Japan ang presidente for a visit ka? Kasama din po ba kayo dun, ma'am, sa biyahe ni President? Yes, oo. Kasama po tayo. Abangan po natin ang mga updates mula po doon sa Japan. Maraming salamat, Thank you so much, Yusek. Till next time po ulit. See you tomorrow. Okay, so before tayo mapapatuloy, syempre i-acknowledge muna natin ang ating mga suki. Ang mga early birds, yung unang nag-comment dyan sa baba sa ating comment section. So nandyan kasama natin ngayong araw si Aurora David, Bibian De Vera, Elizabeth Habihan, nandyan din si JC Kim, Caroline Nangsin Wagon from Taiwan, nandyan din kasama natin si Nestor Putian from Norway, Yuli Jacinto from Florida, USA, nandyan din si Fee Brunula from Kuwait. Hi to Cecilia Gabina from Hong Kong. I-shoutout natin si Elizabeth Diang, Moneth Borromeo, Celsa Hanson, Percy Shalana from Shuttle. Nandyan din si Merjin Hayat from Dubai, Estrella Ramos, Shirley Risman from Ohio, USA. Nandyan din si Judy Combas from Doha, Qatar. JB Bautista from New Jersey. Nandyan din si Lula Taray from Japan. Rosemary Castelio and hi to Eileen Drinon. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo itong interview from Dos Guapitos dito kay Attorney Jesus Falses. For more details, let's watch this. Wow, thank you, Dos Guapitos ha. Baka pwedeng maging tres. Guapitos. Mensahe niyo muna, sir, sa mga viewers natin. Yes, sa mga ka-BBM daw ng Dos Guapitos ha. Ako ang mga ka-BBM ko, bawat barangay makikinabang kasi barangay kagawad ako eh. So, I support that initiative of the President. But to everyone watching, thanks for having me, Dos Guapitos. And sana makinig po kayo, sana ma-enlighten tayo para hindi tayo mag-gaslight ng mga DDS. Tama. Yes. Sir, huwag na tayo patupi-tumpi pa. Pwede meron muna akong light question kay Mga warm-up question. Hindi, pang-content muna to. Sige. Oo. Sir Jess, tatanong ko lang. Madalas kang may nakakadebate. Top 3 na favorite tinalo mo sa debate. Wala, dalawa pa lang yung nangyari. Dalawa pa lang. Oo. Kung sino yan? Kiko Barzaga at saka Attorney Libayan. Yung naman, top 3 na ayaw kang i-debate. Si Attorney Rowena Guanzon, number 1. Actually, parang siya lang naman eh. Yung iba naman kasado eh. Kaso we're so busy now. May impeachment trial upcoming. So, medyo tapos na muna ako sa pagde-debate. Kasi busy na tayo. Sina Kong Kiko, Attorney Libayan, pinatulan naman natin yan. Because, mas madami pang oras noon. Wala pang trial. Now, we have to monitor. Last question. The trial in the Senate. Top 3, kain suka. Top 3, kain suka. Toby Chanko, Rowena Guanzon. Toby Chanko kasi kain suka kasi yes siya to impeachment. And before that, parang lagi siyang nagsasabi na no to impeachment kay VP Sara. And yet, he voted Tiklop Toby. Nagulat ka ba doon? Hindi naman. Hindi ako nagulat kasi alam ko titiklop siya. Okay. Wag na natin himayan yun, bakit siya tumiklop sa kana. But pangalawa, Rowena Guanzon. And then pangatlo, sino ba? Halos lahat, ang dami. Okay. Sinasabi nilang kain suka sa atin, tayo, kami, sila naman yung kain suka talaga eh. Totoo. Consistent naman kayo kasi.
sila yung hypocrite, inconsistent, DDS, Duterte, double standards. Iba yung standard pag sila, pag kalaban, ibang standard. So, attorney, so yung impeachment, alam naman natin, nasa Senado na, nag-convene na nung Thank Lunes. God. Oo, ngayon, anong basa mo bilang abogado? Tatayo kaya yung impeachment natin doon sa Senado? Malakas ba yung laban? O baka malusaw lang? Ako hindi pa ako makapagkampante, kinakabahan pa ako until the trial starts. So pag nag-start ng July 6, okay, happy na ako. Medyo mawawala na yung agam-agam ko. Kasi anything can still happen from now to July 6 Oo. Luckily, the Supreme Court denied the TRO of Bato. So hopefully, they will not void the impeachment. Pero syempre, ang takot ko pa din because last year tayo, parang the Senate is under attack. May trauma pa din ako from last year na baka ma-void pa din yung articles of impeachment. So until mangyari yung trial, nandun pa din yung takot ko. Kasi pag nangyari na yung trial, most likely the Supreme Court will not touch the case anymore. Kasi political na talaga Nagta-trial na, the public is watching. So, mag-hands off na yung Supreme Court. But until July 6, wala pang trial Ano lang to lahat? Formalities. Pre-trial, answer, reply, rejoinder, which are all good. Due process po ito. But, yun nga, wala pa po yung actual trial. So, until it happens, may onting ka ba pa din? May onting ka ba? Oo, tama. Attorney, ngayon, ang bilang ng mga minorities, 11 and then 13, yung majority, no? Napakanipis doon. Nakikita mo ba na magkakaroon pa ng changes bago sa trial? Malaki yung pag-asa niyan. Kasi yung isa absent na nga Tapos pinapa-aresto na. And the DOJ now is unequivocal. Unequivocal. Baka mga DDS, hindi nyo alam yun Hindi yun mali. Unequivocal. Meaning, klaro. Walang agam-agam. Na enforceable and valid yung warrant of arrest. So yung 13 mo, 12 lang talaga yun. Kasi hindi magpapakita na yung isa At saka sinabi nga niya, nauto lang ako ni Alan Peter Cayetano Sabi niya kasi, walang warrant. Siya yung nagpapapunta sa akin. Diba? So 12, makasungkit ka lang ulit ng dalawa doon. Hindi kailangan 5 Although may ngayon kasi ugong-ugong na package deal. 5 ang pwedeng lumipat sa minority sa 11. And si Senator Mig Zubiri tsaka JV Ejercito, minority na talaga sila. Solid minority sila. Hindi sila akala ng mga tao yung parang fence-sitter. They took a stand na in the last few days, no? So, they are actually solid minority na. Yung 11 na yan, solid yan. So, dalawa lang babaliktad. Kahit hindi 5, magbabago ang Senate. So, sa tingin mo, kapag nagkaroon ng pagbabago ang liderato bago mag-July 6, hanggang na to? Hanggang butuhan na kung guilty or not guilty ang usapan dito? Yes. At kung walang Senate coup, tuloy-tuloy na din, I think, si SP Cayetano. Kahit ayoko sabihin yung salitang yun. Senate President Alan Peter Cayetano, parang ang pangit sabihin. Pero tuloy-tuloy na yun. Attorney, sa confidence level mo, assuming na walang changes sa leadership, pero mailatag lahat ng ebidensya, palagay mo may magbabago sa isip ng mga pro-Duterte senators at boboto ng conviction? Well, I think dyan ang pinaka-diehard or core na hindi magbabago. May mga nakapag-prejudge na ng kaso Ang lagi nilang sinasabi daw, yung mga minority like si Narisa, si Kiko Bam, prejudge na daw, sure convict. Hindi yung totoo. They've never said that. Wala nga din silang sinasabi na si Madriaga ay very believable. Wala. Correct. Ang merong nagsabi na hindi believable, mali-mali, or parang gawa-gawa, we have that on record. Amy Marcos, for example, di ba? I'm forgetting now kung sino pa yung mga 2 or 3 na talagang nakapag-prejudge na. So ako, I'm counting them out. Most likely, they will... Mga ilan yun? Sa bilang mo? 4 to 5. 4 to 5 na talagang out na... Hindi na pwede magalaw. Masahan. Kahit may ebidensya. Kahit yun ang tama, kahit mapatunayan ng prosecution ng kaso, because political ang impeachment, of course, as a lawyer, it's quasi-legal, but it's also quasi-political nga. And sometimes the political outweighs the legal. Hindi natin pwedeng sampahan ng kaso except hindi sila i-elect. Yun lang ang punishment na pwede. Kung talagang hindi nila pinapakailaman or tinitingnan ng ebidensya, hindi sila fair, hindi sila impartial, the only punishment is elections. So 4 to 5 yan. So, hindi ko na maalis sa kanila yun. Yung 11, yan talaga, sa tingin ko, they will follow the evidence. I'm not even saying na magko-convict sila
some of them might even acquit if the evidence is not enough. Tapos meron kang 5 to 6 na naglalaro na yung kanilang boto, they will check the evidence but they will also check what's in it for me. Yun yung politika doon. Pero so far, sa nakita mong nilabas sa House of Representatives Justice Committee, alin sa mga articles of impeachment na palagay mo dapat mauna at pinakamatibay ang ebidensya na talagang posibleng makonvict si Sara Duterte? So if we're talking about legally lang, just based on evidence, no, lahat yun. Lahat talaga Lahat ng can stand on articles, its own. Convictable si VP Sara. Lahat yun. Yung probable cause nga, di ba, mababang standard. Yan ang standard sa House. Pero nasabi ni Attorney Lorna Capunan, ibang abogado, ako I share the same belief, sobrang ebidensya na. Beyond probable cause yung napatunayan ng HOR. So pagdating sa Senate, while of course, we will still give due process to VP Sara because hindi pa natin naririnig yung sagot na kasi parang ayaw naman niya talaga sumagot. Malay ba natin meron siyang sobrang gandang sagot. Hindi ko inaalis yun that's still a possibility. But that's not a probability. Possible lang yon pero hindi mataas ang tsansa. But let's say, ma-impress niya tayo at, may palusot pala. Okay, yun pala si Mary Grace Piatos. Totoo pala. Meron palang intelligence talaga. Ganun-ganon. E di, pwede naman mag-acquit. But, so far, again, as it stands, lahat ng articles convictable. And then, i-compare natin to, Boss Yayam, sa impeachment ni CJ Corona. Yung kay CJ Corona kasi, 8 yung articles of impeachment. Eventually, yung prosecution at saka yung senator judges, nakita nila, ang tagal ng trial kung lahat ng 8 na yan. Ifo-focus natin, etc. Let's just focus on the strongest one. Eventually, by voting, nung nagbobotohan, 3 articles nila yung pinagbotohan. Article 2, Article 7, Article 8. Madaming hindi na alam kung ano yung 7 and 8. Kasi Article 2 pa lang, na-convict na si CJ Corona yung on SALN yun. misdeclaration or non-declaration sa SALN. Which is one of the articles kay VP Sara. It's not really about ill-gotten wealth na nakaw na yaman. Madami nagsasabi ngayon, madami ngayong historical revisionism, medyo propaganda na si CJ Corona daw, eventually, napatunayan na mali yung impeachment kasi wala namang ninakaw. Iba yung usap na may ninakaw na yaman allegedly si CJ Corona, which is after impeachment, versus na hindi siya nag-declare. Yun, proven yun. Ano yan pinopropaganda yun ngayon. Anong relationship nun kay VP Sara? So, pinapalabas nila, walang ninanakaw si VP Sara, kahit maano yan sa trial, eventually, mapapatunayan siyang mali by history, etc. Hindi. Sa ngayon pa lang, more than probable cause, mayroong misdeclaration or non-declaration of certain assets, especially kung billions yung AMLC transactions mo, hindi yun mapapaliwanag ng 88 million na SALN lang. Correct. Attorney, halimbawa lang, ma-acquit si Sara sa impeachment niya at matuloy yung pagtakbo niya ng presidente. Sa tingin mo yung mga lumabas kayang ebidensya, may dago kaya sa kandidatura niya yan? Malaking dago. Kasi nga, ang impeachment naman, it's not necessarily to convict So ako, I'm pro-impeachment. It's not really to convict Sara. For me, it's for the truth to come out. And the trial itself will reveal the character of VP Sara, especially if she participates. So far, she has never participated in any proceeding. So makikita ng tao mismo yung kanyang demeanor, yung kanyang ebidensya, yung kanyang lohika, yung kanyang explanation, at kasama yun sa paghuhusga sa 2028. Let's just go back to VP Binay, Vice President Binay, di ba? Hindi naman siya necessarily convicted. Pero mali yun So sana nagkaroon ng kaso, sana nagkaroon talaga ng actual conviction. Pero yung hearing in aid of legislation, in the process of getting the truth pa lang, doon sa mga parking buildings, sa Hillmark, yung overpriced, etc., nahubaran siya sa taong bayan na, parang may kalokohan pala tong vice president na to. Tapos tatakbo sa 2028. Of course, may President Duterte na kandidato, no? Si Duterte pataas, si Binay pababa kasi ay nahuhubaran. So yung kay VP Sara, I think it will be normal na if the evidence comes out, mahuhubaran siya slowly by slowly kasi ang concern naman natin mga dos guapitos meron kasing echo chamber yung iba nating kababayan. Hindi lang sila napapasukan ng totoong balita. Karamihan fake news. Fake news ang pinapaniwalaan. Karamihan propaganda. Pero kapag ang impeachment trial is like a teleserye, lahat ng tao will tune in. Parang kay CJ Corona, parang yung kay Binay na talagang araw-araw, mga 2 to 3 months, if not 4 to 5 months nga yung kay Binay But I think itong kay VP Sara will be 2 to 3 months of trial, no? 3 days a week. Teleserye yun. So, manonood, makikinig. Kahit yung mga kababayan natin na usually,
Walang pakialam. may echo chamber. Opo. So, attorney, sige. yung sinasabi mo, yung base support na, yung malakas na base support ni Sara Duterte sa Visayas at Mindanao, and overall sa buong Pilipinas na around 35 to 40% base support, palagay mo talagang bababayan pagdating ng 2028 kung may papalabas lahat ng ebidensya. Yes, and what's our proof right now? Kasi baka iniisip, wishful thinking nyo lang yan, asa, di ba? Umaasa lang kayo. Hindi, may lumabas na survey eh. Correct. Lenny Tulfo versus Sara Aimee. Talo sila. Na bumaba, talo sina Sara Aimee. Tapos mayroon ding head-to-head. Lenny versus Sara lang. Walang Tulfo, walang Aimee. And then Tulfo versus Sara lang. Bumaba din yung numbers ni Sara compared to her napakataas before. Wala pa yung April 22 bombshell hearing sa House noon. Ano lang yun, yung surveys na yun, I think were February to conducted March. February to March. So wala pa yung impeachment. Wala pa, hindi pa covered yung April. Wala pa yung House hearings noon. Wala pa yung House hearings noon. And what more pag mag-Senate trial, pababa yan ng pababa. Correct. So, attorney, yung bank account ba ni Sara, hindi ba nila pwedeng harangin na hindi mabuksan? Hindi na sa Senado. Hindi na There talaga? is no question kasi sa House, traditionally nga, it's not the House that opens bank accounts. We have 1 or 2 president, erap impeachment, na buksan yung bank account. Yung ating star witness doon, si Miss Clarissa Ocampo, na talagang nakapagyanig din kay erap noon. Yung impeachment trial naman ni CJ Corona, yung si Ombudsman Conchita, may nilabas na EMLC reports, tsaka bank accounts, dollar accounts, nayinig din yung impeachment trial. So, based on practice, and that's the law as well, RA, yung sa bank secrecy law, exception talaga ang impeachment trial. So, hindi na yan pwedeng gawing palusot ng mga Duterte lawyers, So, the 16. Paano mangyayari kung para maiwasan ni Sara Duterte na makita ng taong bayan yung mga ebidensya, mag-resign na siya? Anong magiging effect nun sa 2028? Anong magiging effect nun sa Impeachment So far, Impeachment mukhang trial. hindi siya mag-resign eh. Sabi ni POA, sabi ni na Attorney Sheila Season, mga lawyers niya, we never talk about that. She has never raised that. Wala daw possibility na mag-resign. Because, But let's assume she resigns. Sabi ko nga, di ba, July 6 trial. Pag nag-trial na yan at hindi pa siya nag-resign, saka lang siya mag-resign during trial, feeling ko tutuloy-tuloy yung trial ganun pala yun. Oo, kasi parang touch move na eh. Nagta-trial na kami. Ngayon ka pa magre-resign. Ang sinasabi ng ibang lawyer, syempre yung mga pro-Duterte, moot and academic na yung trial pag nag-resign siya. Ako, ang sinasabi ko, pag nag-start na yung trial, hindi na yun moot and academic. Kasi merong public interest ang taong bayan to know the truth. That's one. So, hindi yun moot and academic. Second, hindi lang naman ang purpose ng impeachment to remove. It is also to impose perpetual disqualification. Correct. So, the case survives. Walang moot in academic. Ang moot in academic is removing the vice president. But it's not moot in academic to discuss whether or not she should be perpetually disqualified. Pag nag-start yung trial. Ngayon, kung mag-resign siya from now until July 6, let's just say, gulatin mo kami. Gulatin mo kami, VP Sara. Mag-resign ka. Di ba? Kung mag-resign siya, ako naman, in fairness, kahit hindi naman ako supporter ni VP Sara, I would say, wag na tayo mag-trial. Wag na mag-trial. Kasi hindi pa naman nagsa-start eh. Diba? Kahit nagsagutan na sila sa papel, answer, comment, reply, ganun. Yung sagutan na yun. Useless. Para hindi din busy ang Senate, mag-legislate na lang sila. Hindi tayo gagastos, diba? Hindi pa naman nagsa-start. Pero pag nag-start na, touch move na. Pero attorney, pag nangyari yun, hindi pa nagsisimula yung trial, nag-resign na siya, di wala na yung impeachment. Paano pa makikita yung ebidensya? Pwede ba sampahan siya ng kaso sa ombudsman? Ayun, pag nag-resign siya kasi, so ngayon, meron kasing syempre, debate lagi, na kapag nakaupo kang vice president, hindi ka pwedeng kasuhan kasi may immunity from suit ka. Hindi ako naniniwala doon. Only the president has immunity from suit. The vice president does not. Especially, nung panahon ni Duterte, kinasuhan nila si Leni Robredo noon ng sedition, ng iba't ibang mga kaso, while she was sitting. Tas hinarap ni Lenny yun. Hinarap ni Lenny yun, napadismiss niya. Ang dami niyang resibo na nandito siya sa NLEX, na sumakay siya ng bus, ganon. Kasi may allegation yung sa Bicoy, yung sedition, yung Bicoy na Bicoy files, si Bicoy. Si Bicoy. Yung ganon, na nakikonspiracy daw si Lenny, nag-meeting. May proof si Lenny na nag-bus, may bus ticket siya, etc. Kung tatago niya yung ticket, do. So dismiss. Ang galing talaga, iba talaga pag babae, meticulous sa documents But the point of that is to say that the Vice President, based on the practice of Duterte,
there is no immunity from suit. So actually, pwede naman kasuhan si Sara. VP Sara ngayon. Ngayon pa lang. Kaya nga nagkaso ng plunder. May mga kaso naman siya sa ombudsman. Hindi pa lang gumugulong. Hindi ko lang alam kung ano ng stage. No? But definitely, when she resigns, wala na yung debate na yon na does she have immunity from suit or not. Pag nag-resign siya, exposed na siya legally. And baka before 2028, makonvict siya in an actual case ng plunder or some other case. Wala pala siya pagpipilian, no? Ano siya? Devil in the deep blue sea. Attorney, kapag nag-start na yung trial at doon pa lang siya nag-resign, parang sinasabi mo na nasa jurisdiction na siya ng impeachment court, ng Senado, nasa impeachment court, therefore, ang impeachment court na magdi-decide kung pwede niyang gawin yon at kung magtutuloy sila ng trial o hindi. Hindi magiging desisyon ng impeachment court kung pwede siya mag-resign or not. Pwede talaga siya mag-resign. Pero desisyon ng impeachment court whether or not to continue the case. Kasi nga, Correct. as you said, jurisdiction is attached. And ako, ang arguments ko ay unfair to the public na may public interest to know the truth. Correct. And unfair to the impeachment court kasi may isa pa silang pwedeng i-penalize or i-impose na penalty. Not just to remove, but also to perpetually disqualify. Meaning, sa lahat ng kalokohan na ginawa ng isang impeachable officer, sinasabi ng impeachment court, if gagawin nila yon, na hindi na siya dapat maging public officer sa kahit anong posisyon. Tama. Kasi hindi siya mapagkatiwalaan or may ginawa siyang malaking kalokohan na hindi na siya deserve maging public officer. So, may tatanong kayo? Anong masasabi mo ron sa mga kilalang mga DDS supporters na sinasabi na pinupolitika lang daw talaga hanggang ngayon si Sara Duterte at walang mga matitibay na ebidensya sa kanya? Una, yung politika na word, boss, actually walang masama dyan because everything is political. Yung political will to prosecute or not, that's good if you exercise political will. Ang namumulitika ay yung hindi ginagamit yung tamang political will. So to impeach VP Sara, to hold her accountable, and actually give her a fair trial. Kasi again, hindi natin sinasabi na convicted siya agad. Gulatin mo din kami, VP Sara. Again, baka may malakas kang ebidensya na ma-acquit ka, di ba? Wala yun sa... hindi natin inaalis yung posibilidad na yun, di ba? So, hindi yun pamumulitika kasi political will to hold someone accountable, nasa konstitusyon yan, nasa batas, pananagutan niya yan, may code of conduct and ethical standards. So, hindi yun pamumulitika. Ang pamumulitika ay kapag hindi mo ginagawa ang tama. Ako, attorney, bilang CPA, gusto ko makita yung cash inflows ni VP Sara Duterte is 4.3 billion at cash outflows 1.5 billion, which means may net cash inflow na 2.8 billion. Na hindi lumabas. Na hindi lumabas at wala sa salin. No? At malayo sa 88 million na net worth. Diyan ako interesadong na malaman kung saan napunta ko, anong explanation niya. Sa palagay mo, ano? Ito para hindi naman sabihin na sobrang anti-Sara ako, di ba? Ang paliwanag nila dyan, sa ngayon sa ngayon, ang paliwanag nila, palusot, is may 2 billion glitch. Wow. Daw sa AMLC or sa BPI. Glitch lang At daw. 2 million lang daw yun. Yung 2 million lang daw yun. Wow! Nadagdagan ng 3 zero, ha? Naniniwala ka ron, attorney? Ay, hindi. Ako naman, hindi ako naniniwala doon kasi gusto kong makita yung trial. Di ba may magte-testify to authenticate, to reveal the records, gano'n na lang. Sa akin, parang yung mga taong nagsasabi nito, mga abogado na to, nakapagbangko na ba sila? Tsaka yung si Baby Boy, actually kawawa si boss si Baby Boy AMLC Executive Director, mukha lang kasi siyang baby boy, mukha siyang super bata, binabash siya na parang nipo baby appointment ka lang, nilagay ka lang dyan para bata siraan. Pero well educated siya. Si VP Sara, yes, bar top notcher siya. Correct. 2015 Nag-aral sa abogado rin abroad. pala yun? Nag-aral sa abroad. 2015 pa siya nag-top sa bar, top 9 ata. Tapos meron siyang talagang May masteral sa abroad. masteral, may experience siya sa government. So hindi siya bigla-bigla. Actually, mukha lang siyang Wala lang talaga sa itsura, no? Mukha lang siyang bata, mukha siyang may gata sa labi. Pero ang dami na niyang nakaing bigas. Pero matapang The fact na nilalabas niya yun. And the fact na, kaya ko sinasabi yung credentials niya, yung 2 million glitch or 2 billion, malabo. Sobrang. Kasi may experience si Sir Diba? Tsaka hindi naman din hindi naman din bobo at tanga yung iba nating civil servants sa AMLC. Hindi lang naman yan si Executive Director Yung mga nandun, glitch. Kaya ang mga bangko napakatindi ng internal control niya. Hindi yan maglalabas ng report sa AMLC na palpak.
na hindi totoo, di ba? And bakit ngayon lang yung glitch kung noon pa yung report? Kasi the report is parang, di ba, since 2010 to 2026, tapos ngayon lang nakita ng BPI, allegedly, ngayon lang na clarify na may glitch daw. Ang too convenient. Anyway, lahat na sinasabi natin, speculation, that is why all Filipinos should support a trial. Tama. So ito naman, attorney, doon naman tayo sa Senado ha. Yung TRO hindi inaprubahan ni Bato. Yung alin po? Yung TRO kay Bato. TRO, yung kay Bato. Boom, kaboom. Oh, ngayon, wala bang hindi mo pwedeng panagutin si Cayetano at saka si Padilla sa paglabas ni Bato sa Senado? Well, dapat po, no? Pero syempre may politika kasi. Ito yung masamang politika. Oo. Kung may political will ang gobyerno or kung sina Sunny Trillanes gusto nila mag-file, pwede sila mag-file ng local case for obstruction of justice. Ang nakikita ko lang diyang complication, both politically and legally, is kahit makonvict ka or magkaroon ng warrant of arrest for obstruction of justice, hindi mo pwede iserve yun sa senador. Kasi nga, mayroong constitutional privilege from arrest for any offenses that is punishable by 6 years or below. So, pwede mo lang silang arrestuin kung rape, murder, or plunder, yung mga ganong mabibigat Above na 6 kaso. years. Above 6 years. So, baka hindi din maging kapaki-pakinabang na kasuhan sila ng obstruction of justice. But morally and politically, I think they are accountable for obstruction of justice. Si attorney, na-chat mo na ba ngayon? Nakamusta mo na ba si Senator Pia? Ang dami nagme-message sa Facebook. Gusto ko nga sana gayahin yung iba kaso syempre alam mo tayo, mainit kasi, in fairness, mainit kasi ako sa mga politiko. So mainit din yung ibang mga politiko sa akin. Ayoko na makisama sa sa barilan sa politika. Sa mga ganyan. Doon na lang tayo sa mas formal na criticism. Baka kasi pag minessage ko sa Facebook, sabihin, troll ako eh. Eto, attorney, yung mga kinilos ni Robin Padilla simula nung May 13, ano masasabi mo dito? Yung pagtulong niya kay Bato, yung galit niya kay Kiko Pangilinan dahil nasigawan daw siya. Ano masasabi mo dito sa senador na to? Binoto yata ni attorney yan. Tatakbo, I think re-election siya eh. Re-election yes. Sa 2028. And parang kinikiliti siya dun sa sinasabing VP daw siya ni Sara Vice Duterte. President. O yun. Ito nga, so nakikita natin lahat ito. Ang senator, hindi yan impeachable official. Di ba? Of course, pwede mo din yung kasuhan, walang immunity from suit. But the biggest punishment to a senator is elections. So I think madaming nagre-regret or nagsisisi na binoto nila si Robin. Ako hindi ko po siya binoto. Kasi alam ko na yun noon pa na medyo stuntman siya. Stuntman kasi ito yung kalokohan ni Senator Robin, with all due respect to Senator Robin and our common friends, no? Pumunta siya sa Senado noon to initiate a citizen's arrest for Trillanes. Nag-hold up si Trillanes, ginagawang Senate Hotel ni Trillanes ang Senado. I'm here to arrest him. Kay Bato naman, ginawa ding Senate Hotel, hindi lang ni Bato, pati ni Senator Robin, nag-overnight 2 nights yata siya doon, di ba? So lahat ng mga sinasabi niya, kabaliktaran, ngayon, kinakain suka din niya, yung mga sinasabi niya. No? So hindi ako naniniwala talaga kay Senator Robin, noon pa lang. Yung puso, kahit mabait yan, kahit maganda yung intensyon, hindi sapat. Kailangan meron din tayong onting kaalaman na ito ang tama, ito ang mali. So kahit gusto mong tulungan ang kababayan mo, kahit ako hindi ko sinasabing masamang tao si Senator Robin, no? Madami siyang natutulungan. Madami talagang tumitingin sa kanya, tumitingala. Pero hindi yun sapat eh. Kailangan alam mo yung tama. Ako, para sa akin, sa sobrang kulang ng kakalaman ni Robin Hood, no? Naiinsulto niya na yung mga tao. Katulad itong ginawa niya kay Senator Bato, hindi niya alam, maling-mali yun. Morally, legally, no? Hindi, ako, kasi boss naawa nilang ako Alam ko, gusto ko magalit, gusto ko masuka, pero naawa ko minsan kasi si Senator Robin, nakikita ko talagang naniniwala siya na banyagang foreign arrest warrant yung ICC. Huwag nating isuko si Bato sa mga banyaga. Alam mo, normally, tayo makabayan tayo. Gusto kong kinakanta yung Lupang Hinirang. Gusto kong nagpa-flag ceremony. Hindi naman tayo, hindi din makabayan eh. Who wants to give up a Filipino, quote-unquote, to a banyaga? Correct. Of course not. But, buti na tanong mo yan, boss,
ang ICC is not a foreign court. Yan ang lagi nilang sinasabi. The ICC, nasa pangalan, it's an international court. Ano po ang difference? Ang foreign court, talagang walang kinalaman sa atin. Meron silang sariling sistema, hindi natin alam. Ang international court, may kinalaman sa atin. Why? Kasi sumali tayo. Tayo din ang gumawa niyan. Kaso, ginawa natin with our friends in the international community. So, hindi siya banyaga. Hindi siya dayuhan, hindi siya alien. Ang alien, yung talagang hindi ka sumali sa paggawa ng batas. Ang Rome Statute, sumali tayo dyan eh. Hindi lang yung sa pagpirma ng Rome Statute yung paggawa. Yung Paggawa pagdraft. mismo? Yes, yung pagdraft ng Rome Statute. Ano tayo Ang Pilipinas, we are a founder or a strong advocate of the United Nations. Oo, diba? lagi Diba? Mga international instruments. Yes. Malakas tayo sa human rights internationally. That's why I think, ipapasok ko na din, ang Supreme Court, nahihirapan yan na i-issue yung TRO. They denied the TRO kasi itong Supreme Court natin, naglilibot yan sa ASEAN at sa ibang bansa. They meet with their counterpart na mga justices tsaka constitutional courts. So mapapahiya sila if they do not promote international law. It's not foreign law, it's international law which we take part. Ang Supreme Court justices natin take part. 'Di ba? We are a member of the community of nations. So hindi tayo alien. Hindi yun alien sa atin. Pero attorney, yung naging boto, 951 Ibig sabihin may 5 na parang nag-side pa kay Bato. Hindi, kasi nga, ganito yan, boss. Meron talagang legal na on the surface level, pag inintindi mo yung argument nila, nakakabilib. Banyaga ang ICC. Pag hindi mo hinimay, mapapaniwala ka. Pero attorney, nabasa mo na rin ba yung naging position ng Solicitor General natin? Of course. Very solid ba? Of course, kaya nga na-deny yung TRO eh. Oo, maganda talaga. That is one big reason. Eloquent, intelligent writing from our Solicitor General. Shout out kay Dean ng UP Law dati, si Dean Berberabe, ang ating soldier ngayon. Ang ganda ng pagkasulat. Kasi yung pagkasulat ni Dean, integrated lahat. Ang mali ng mga DDS, ay sinasabi nila, eto maging patas tayo Dahil natanong mo na let's discuss it legally. Nasa konstitusyon, no person shall be deprived of due process of life, liberty, or property. Liberty, ni Bato, sabihin natin. Without due process, so gusto nila ng due process. Sabi din nila, no warrant of arrest shall issue except by order of a judge from a competent court. Walang word na local judge sa Constitution. Wala ding sinabing foreign judge. Again, hindi foreign ng ICC. International yun. Pero yun yung dalawa nilang tinitingnan. Anong masama doon? Ang problema doon, they are isolating. Yung dalawa na yun na provision, hindi nila binabasa at rinirelate, hina-harmonize sa mga ibang provision. Ano pa yung ibang provision ng Constitution? Sabi ng Constitution, the Philippines adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land. Meaning, kailangan i-reconcile mo yung local law mo with international law because international law is not foreign law. It is international law. Kasama ka dyan. Kasama tayo ang Pilipinas sa United Nations, sa Community of Nations. So, kailangan i-relate mo yun. Hindi lang yun Of course, madami pang iba. Baka sabihin, dalawa yan. Isa lang ito. Hindi, madami pang iba. May RA 9851, mayroong norm against crimes against humanity, ng mga kahindik-hindik na krimen na lahat ng tao sa buong mundo ay may interest na pigilin. That's why sumali tayo sa Rome Statute noon. Of course, nag-withdraw si Duterte. Pero ito yan, boss. Ito, hindi ko pa ito masyadong sasabi sa ibang interview Nakipagkontrata ka, may kontrata tayo. Let's say, ako yung, let's say, buyer, kayo yung seller. Minsan, sa kontrata, may sinasabi doon, kahit mapawalang bisa ang kontrata na ito, itong ibang provision ay magsusurvive or mabubuhay kahit mamatay yung kontrata. Kasi, for example, nag-agree tayo, huwag tayong magsiraan kahit hindi na tayo nagnegosyo. Buyer-seller, investor, ganon, lender-buyer. Hindi nag-work yung negosyo. Kinancel natin yung kontrata. Hindi na tayo nagne-negosyo. Pero sinabi natin sa kontrata noon, hindi tayo magsisiraan. Pag hindi na tayo business partners. So, does that survive after? Pwede ba kitang siraan kahit wala na yung kontrata? Hindi na. Kasi umagri ako noon na hindi tayo magsisiraan kahit na umalis na tayo sa kontrata. Anong nun sa Rome Statute? Pumasok tayo sa Rome Statute. Sabihin natin, nag-withdraw sa Rome Statute. Sinabi doon sa kontrata na yun kahit umalis ako sa kontrata na ito ng Rome Statute,
pwede mo pa din kasuhan yung 2011 to 2019 na nandun pa ako sa Rome Statute. Etong warrant of arrest ni Bato, galing yun sa 2011 to 2019. So, ano yung punto ko? Ang punto ko, pinirma natin yung kontrata, sabi natin, bound tayo sa kontrata kahit umalis tayo para doon sa mga limitadong instances or circumstances na we agreed to. So, anong punto nyo kay Solgen? Sinabi niya yon lahat. It is all intertwined. It is all harmonized. So, natalo yung arguments ng lawyers ni Bato because they focus only on very specific provisions. So, sa madaling salita, Attorney Jess, yung naging pirmahan natin sa Rome Statute, yun ang naging batas natin between us. Diba, Between us and the ICC. And the ICC. At hindi banyagang ICC kasi nakipagkontrata tayo correct. Makikipagkontrata ka ba sa alien? Nakipagkontrata ka, kaibigan mo yan. Naghiwalay lang kayo. Pero hindi siya alien. Saka, attorney, hindi mo dapat i-separate yung RA, yung pinirmahan din ng mga batas ng... Na ginawa natin. Ginawa niyo ng Senado. Republic Act 9851 na si Cayetano, Alan Peter, Pia Cayetano, Lauren Legarda, Mig Zubiri, Chis Escudero, Jinggoy Estrada. Sila pumirma dito sa Rome Statute. Of course, 5 silang majority, isang minority. Alisin natin si Senator Migs, no? Itong 5 na to, ayaw nilang isupport yung surrender ni Bato or yung arrest ni Bato. Sila yung nagsulat ng may surrender sa RA 9851. So, hypocrisy or ignorance. Ignorance. Ito, attorney, last question ko sa iyo, attorney. Tuloy ba yung pagtakbo mong senador? 2028? Ako, susuportahan ko siya. Oo, ako rin. Malayo pa yun, boss. Malayo pa yun, boss. Ano yun again, parang presidente, it's a destiny. Kailangan, hindi po ako political dynasty, hindi po ako bilyonaryo, wala po akong ganong family connections, etc. Ang meron lang tayo, ang puhunan lang po natin, laway. Tapang. Salamat sa mga naniniwala tulad nyo po. Pero ano pa po yun malayo pa po yun. Itawid muna natin itong impeachment trial. Kung meron pong mga movement na mabubuo na makakaasa ako na kailangan nating isulong ang ating mga advocacy in a more legal way to legislation, senator, congressman. Pwede naman pong hindi senador Baka may mga party list who might invite us. Tingnan po natin kung ano yung opportunities. Maganda senador yan, di ba? Oo. Tayo agad tayo fans club president. Attorney, last question ko. Last question. Yung bang tapang mo, nakuha mo yung pagiging, yung mga progressive, yung pagiging progressive mo, nakuha mo sa UP? Dahil diyan ka nag-aral? Hindi, boss. Talagang nature mo? Nakuha ko siya dahil bading ako. Kasi bata pa lang ako, high school pa lang ako, I was facing and experiencing discrimination. Talaga? So, I had to be brave myself na bata pa lang ako, alam ko na mga boss na hindi mo mapiplease lahat. You can never please everyone. Kailangan mo lang sabihin yung katotohanan mo, kailangan mo sabihin yung advocacy mo, maniwala sila, good. Hindi sila maniwala, good. That's democracy. So ako, yung tapang ko, kung hindi naniniwala yung iba, kung binabash ako, kung may mga nagkakaso sa akin, like si Congressman Toby Chanco, that's okay. I will face all of that. Because we live in a democracy. I'm here to criticize the government officials like the two of you because I want the government that I think I deserve. Correct. Yung nagtatrabaho, yung hindi tamad, yung hindi nangungurakot, yung nagsisilbi sa bayan, nagpapababa ng presyo ng mga bilihin natin, di ba, nagpapaginhawa ng ating mga buhay. So yun po, yung tapang ko, wala na, ano mawawala sa akin, boss? Tama. Bading na ako. Sinasabi na, mapupunta na akong impyerno Hindi naman. Ito, may yung kasama namin vlogger si Kakopi may chat. Tanong ko raw sa'yo. Pre, patanong naman kay attorney kung kamusta naman yung puso niya. Puso ko! Nako etong si Kakofi, malakas mang-asar to sa videos niya Napakalakas niyan mang-asar. Pang-asar din tong tanong niya, Boss Coffee kamusta puso ko? Okay naman. Wala naman po kung NBSB ako. No boyfriend since birth. And I think intentional din yun kasi nga, natanong niyo po bakit ako matapang. Dahil wala akong partner, wala akong anak. Wala naman po kung parang kailangang ikatakot na madadamay ko sila. Ako lang po madadamay. Sana hindi. 'Di ba? Kasi mainit yung mata ng ibang mga politiko.
intentional siguro na hindi po ako magkaka-partner. Ano lang tayo? Para tayo si Harry Roque. Pero hindi katulad niya na team kadiliman, team kasamaan. Ang gusto ko, parang Senado, buffet. The buffet is under attack. Okay, so kasama din natin, nandyan sila si Joy Manipes, Phil Macabato, Olivia Lupiga Lake, Abing Sulit. Nandyan din si Jenny Howard from Texas, USA, Elizabeth Bacolcol, Erpilo Mark, Apolonio Nocido. Nandyan din si Robert Imbudo, Alex and Nelly Capili from Australia. I-shoutout natin si Tony De Los Reyes, M.E. Ninita O'Malley. Hi to Evelyn Garcia, Lorito Katunggal from London, England. Elvera Candelaria. Hi to Teresita Sobrimisana from California, USA. Kasama din natin, nandyan si Maria Ray Labatete, James Santos, and hi to Rosalinda Gali from Washington, D.C., USA. Okay, so mga kababayan ko, yan ating makalap na mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, maraming salamat sa iyong walang sawang gabay at pagmamahal sa aming bansa at sa bawat Pilipino. Patuloy mo po kaming pagkalooban ng pagkakaisa, kapayapaan, mabuting kalusugan at lakas ng loob upang malampasan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Basbasan mo rin po si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng karunungan, malinaw na pag-iisip at matatag na puso sa kanyang pamumuno sa bayan. Ilayo mo siya at ang kanyang pamilya sa anumang panganib, kasamaan at kapahamakan. Naway gabayan mo siya sa paggawa ng mga desisyong makabubuti para sa sambayan ng Pilipino at manatili siyang tapat sa tungkuling ipinagkatiwala sa kanya. Patuloy mo pong pagpalain ang Pilipinas ng pag-asa, kaayusan at pag-unlad. Idinadalangin ko ito sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay papangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon. Magtulungan, magkaisa, sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat.
Sa puso ng masa, inaangat ating watawar.